Hating gabi ng Linggo, Hunyo 27, 1979, kakauwi lang ni Linda Carter sa kanyang exotic animal farm matapos ang mahabang araw sa labas. Sa labas ng Seattle, Washington, nakatira siya sa RV kasama ang ama at nag-aalaga ng hayop para ibenta ang karne. Kadalasang si Linda ang gumagawa ng mga gawain, pero noong weekend, ang kanyang ama ang naging responsible dahil wala siya. Hindi naman ito mabigat na trabaho maliban sa regular na inspeksyon at pagpapakain ng hayop, pero may kakaibang sitwasyon. May mga dambuhalang baboy, ibon at ilang kamilid sa bukid. Dahil panahon ng pagpaparami, pwedeng maging agresibo ang mga hayop sa hindi inaasahang bisita. Alam ni Linda na hindi kakayanin ng 81 anyos niyang ama, kaya sinabi niyang huwag pumasok sa kulungan at ihagis na lang ang pagkain mula sa labas ng bakod. Sa kasamaang palad, hindi ito lubos na naintindihan ng ama. Pagbalik ni Linda, napansin niyang wala ang ama sa RV, kaya hinanap niya ito. Di nang tagal, nakita niya ito sa isang kulungan, ngunit iba sa inaasahan niya. Nakabulagta siyang malamig na, patay na, at ang kanyang leeg ay literal na nilapa at durog. Sabi ng mga otoridad, ang pinsala ay gawa ng mamamatay na may bigat na 400 libra na yumurak at sumipa sa matanda hanggang mamatay. Ang unang hinala, gaya ng inaasahan mo, ay isa sa mga baboy. Kalaunan, nalaman na gawa pala ito ng isang ibon. Hindi lang basta ibon, kundi isang tunay na dambuhalang nilalang na pinagtagpi-tagping kakaibang katangian. Isang ibon na maaring mas mabigat pa kaysa sa isang pandang nasa hustong gulang at mas matangkad pa kaysa sa pinakamataas na kamelyo. Ibon na di lumilipad pero mas mabilis tumakbo kaysa lumipad ang maraming ibon. Isang ibon na may matutulis na kuko at mabagsik na mga paa na pumapatay ng mas maraming tao bawat taon kaysa ibang ibon sa mundo. At higit sa lahat, isang ibon na may matindi at halos baliw na instinct na kayang punitin kahit ang pinakamabangis na mandaragit tulad ng leon at cheetah. Kilalanin ang nakamamatay na ibon na iniiwasan ng lahat ng mandaragit, ang ostrich. Strutio camelus, na mas kilala bilang ostrich o karaniwang ostrich, ang pinakamalaking nabubuhay na ibon at isa lamang sa 2 kilalang uri ng ostrich sa mundo. Katutubong matatagpuan sa ilang bahagi ng Afrika, nangingibabaw ito sa ilan sa pinakamalupit na kondisyon na nararanasan ng anumang organismo, kabilang ang matinding init ng tuyong disyerto at malalawak na savanna na puno ng mga mandaragit kung saan bilis, laki at tibay ng katawan ang nagtatakda kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Unang nailarawan noong ika-18 siglo, ang siyentipikong pangalan nito ay mula sa Griegong salitang strutocamelos na ibig sabihin ay maya na parang kamelyo. Sabi sa aklat, ang pagtukoy ay dahil pareho silang nakatira sa tuyong disyerto. Nakakagulat, hindi lang yon ang pagkakatulad ng mga ibon sa kamelyo. Ang laki nila ay katulad o mas malaki pa sa mga kamelyo. Ang ganap na adultong tandang ay maaring lumampas sa 9 na talampakan ang taas at tumitimbang ng 220 hanggang 350 libra at minsan higit pa sa 400 libra. Ang mga babae o inahin naman ay mas maliit, umaabot lamang na hanggang 6.3 talampakan at may timbang na 200 hanggang 260 libra. Isa sa dahilan kung bakit di makalipad ang dambuhalang ibon ay dahil sa bigat nila. Isa pang dahilan ay ang estruktura ng kanilang pakpak at kalamnan sa paglipad. Walang kelbon sa dibdib ang mga ostrich na siyang estrukturang nagsisilbing anchoring point ng mga kalamnan para sa paglipad ng mga lumilipad na ibon. Hindi lang hindi nakakabit sa buto ang kanilang mga kalamnan sa paglipad, kundi sobrang hindi rin na-develop dahil sa mahabang panahong hindi nagamit at unti-unting nanghina. Bukod dito, ang mga balahibo sa pakpak ng anumang ibong nakakalipad ay magkakabit gamit ang makinis na mga dulo na parang kawit na bumubuo ng matibay na ibabaw para makalutang at humawak sa presyon ng hangin. Sa ostrich, magulo at maluwag ang balahibo, kaya mukhang malambot at parang unan, pero hindi nagkakabit at hindi kayang buhatin ang mabigat na ibon sa ere. Kaya, imbes na para sa paglipad, ang mga magugulong pakpak na parang unan na ito ay nagsisilbing insulator o pananggalang sa init o lamig. Sa malamig na gabi sa disyerto, tinatapan ng mga ostrich ang kanilang hubad na mga binti at leeg gamit ang kanilang malalaking pakpak na umaabot ng 6 hanggang 7 talampakan ang lapad habang idinidikit nila ang kanilang malambot na balahibo para maprotektahan laban sa lamig.
Kapag mainit at tuyo ang panahon, iniunat nila ang pakpak na parang payong para harangan ng araw at palamigin ang katawan sa pagpapaluwag ng balahibo para makapasok ang hangin. Gayunpaman, hindi lang kontrol ng temperatura ang silbi ng dambuhalang pakpak na ito. Malaki ang papel ng mga pakpak sa ebolusyon ng dambuhalang ibon para malampasan ang hindi nila kakayahang lumipad. Nakakatulong ito sa pagtakbo ng parang lumilipad sa bilis. Nasa mga binti ng adultong ostrich ang halos 34% ng masa ng katawan at kalamnan nito. Dahil gawa sa masinsin, malalakas na hibla ng muscle at kakaibang mahahabang litid na umaabot sa buong haba ng binti. Kayang sumulong ng ostrich na nakabaluktot ang mga binti na parang pogo stick at umaabot ng 10 hanggang 17 talampakan ang bawat hakbang. Ang ibaba ng binti nito ay may kaliskis na balute at kasama ang didactyl na paa, ang dalawang daliri nito ay parang malaking kuko na nagsisilbing matibay na pundasyon sa pagtakbo. Ang ostrich ang pinakamabilis na hayop na may dalawang paa sa mundo, kayang tumakbo ng hanggang 50 milya bawat oras at mapanatili ang 31 milya bawat oras ng matagal, bilis na hindi kayang tapatan ng karamihan sa malalaking pusa. Habang ginagawa ito, pinananatili rin ng dambuhalang ibon ang ulo at katawan nito sa halos perpektong tuwid na linya. Ayon sa mga eksperto, kapag napanood mo ang ostrich na tumatakbo na dikita ang paa, maaaring mukhang hindi gumagalaw ang hayop dahil parang spring ang hakbang at halos walang galaw sa itaas ng katawan. Para mapanatili ang balanse, ginagamit ng dambuhalang ibon ang balahibo bilang timon para mabilis lumiko, huminto at mag-zigzag nang hindi natutumba. Sa matitinding takbuhan, ang malalaking baga nila ay parang bellows na tuloy-tuloy ang daloy ng hangin habang mabilis na naghahatid ng oxygen ang mga ugat kaya nakakaya nilang magpursige nang hindi agad mapagod. Nakakatuwang isipin, kahit parang mandaragit ang mga ostrich, sila ay kumakain ng mga halamang mayaman sa tubig tulad ng buto, prutas at damo. Kung minsan dinadagdagan nila ng insekto, daga o ahas. Pero wala sa mga ito ang kailangan ng habulan gamit ang bilis o tibay. Hindi ibig sabihin na walang silbi ang mga kakayahang ito. Nabubuhay ang mga ostrich sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Mula sa malalaking pusa tulad ng leon at cheetah, asong gubat, hyena, jackal, baboon, warthog, buitre, mapanganib na reptilya gaya ng bayawak at higante tulad ng elepante, kalabaw at giraffe na nag-aagawan sa pagkain at teritoryo, ang mga dambuhalang ibong ito ay may banta at kalaban sa bawat sulok. Gayunpaman, bilang mararangal at matatalino, iniiwasan ng mga maamong dambuhalang ito ang direktang labanan, iniingatan ang lakas at sinisiguro ang buhay nila at ng kalaban. Dahil sa kanilang espesyal na malalaking mga mata, kaya nilang makita ang mga paparating na banta ng malinaw mula sa layong mga 2.2 milya. Kapag napansin nila, humihiga sila at hinihiga ang mahabang leeg at ulo sa lupa. Sa isang walang taong paligid kung saan ang init at sikat ng araw ay nagbubuo ng parang iisang tanawin, ang posisyong ito ay nagmumukhang parang buhangin lang sa paningin ng mga mandaragit, kaya't halos perpekto ang kanilang pagtatago. Dito rin nag-ugat ng isa sa pinakakilalang at pinakamatagal na paniniwala tungkol sa mga ostrich. Akala ng iba pag may panganib, ibinaba ng ostrich ang ulo sa buhangin para hindi makita ang banta at hindi rin sila makita. Hindi lang ito isang alamat. Mali ang paglalarawan na ito sa mabangis at nakakatakot na kalikasan ng dambuhalang ibon. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong posisyon ng pagtatago ay isa sa pinaka-epektibo at praktikal ng panlilinlang ng mga hayop sa bukas na tirahan at hindi ito simpleng gawa ng pagwawalang bahala. Kahit na kung susubukan pa ring lumapit ng isang mandaragit, ang susunod nilang gagawin ay tumakas. Kapag tumakbo ang ostrich, halos walang makahabol dito. Gayunpaman, ang mga mandaragit sa Afrika ay hindi agad sumusuko. Sa pagdaan ng panahon, ilang mga ngaso tulad ng malalaking pusa ay bumuo ng espesyal na pananambang para mahuli ang ostrich na hindi handa. Para maiwasan ito, laging alerto ang mga ostrich at karaniwang naghahanap ng pagkain kasama ang iba pang hayop tulad ng zebra at kalabaw para mas mapabuti ang pagbabantay. Sa mga pagkakataon na ang isang kawan ay inaatake at ang mga sisiw o pugad ay nanganganib, kilala ang mga adultong ostrich na nagpapanggap na sugatan upang ilihis ang atensyon ng mandaragit. Kapag may mandaragit, magpapanggap ang ostrich na paika-ika para akalain ng kalaban na madali itong biktimahin, kaya iiwan ng mandaragit ang itlog o sisiw habang ang ostrich ay tumatakas at naililigtas ang mga mahihina.
Dahil sa kanilang depensa at bilis, mahirap mahuli ang mga ostrich kaya iniiwasan na lang sila ng ilang malalaking pusa. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Kapag naitulak sila sa sukdulan, lumalabas ang kabilang panig ng tila mapag-iwas nilang ugali. Isang matindi at mabagsik na pag-atake na kayang tapatan ang kahit sinong mandaragit. Isang rancho sa Texas ang pinasok ng sumalakay sa gitna ng gabi. Isang mabagsik na koyote ang nagtangkang pumasok sa ilalim ng bakod at kung nagtagumpay, siguradong may malagim na pagpatay sa alagang hayop. Pero hindi ito nangyari dahil pinigilan ni Carl at Tat, dalawang dambuhalang ostrich, ang mandaragit. Sinipa nila ito hanggang mamatay at mahiwalay ang ulo sa katawan. Ayon sa may-ari, posibleng dinala-dala pa ng mga ibon ang ulo sa kulungan bilang tropeo matapos ang pagpatay, kaya natagpuan ito na malayo sa katawan. Ang dambuhalang binti nila na parang may spring ay tumutulong hindi lang sa mabilis na pagtakbo, kundi nakapagbibigay rin ng isa sa pinakanakamamatay na impact sa kaharian ng hayop. Ang isang hampas ng ostrich ay may higit 500 pounds ng puwersa, parang tinamaan ng maso na may matinding katumpakan. Bukod pa ron, matalim at kurbado ang kanilang mga kuko na kayang maglaslas ng tiyan ng kahit anong mandaragit. Sa pamamagitan ng mga hampas na kayang magdurog ng buto at matitinding sipa, kasama na ang mabagsik na pag-atake at pagsalpok, kilala ang mga ostrich na nakapatay ng mga malalaki ng leon, cheetah at hyena. Matagal nang binabantayan ng grupong ito ng hyena ang bagong pisa ng mga sisiw ng ostrich at ngayon ay lubhang napakalapit na nila. Alam ng magulang ang balak nila. Yumuko ang inahing ostrich, tinakpan ang mga sisiw at itlog na parang buhay na kalasag habang ang tandang na namumula sa galit ay naghanda umatake. Nang makitang sumugot ang dambuhalang galit na ibon, umatras ang karamihan sa angkan. Pero si Zalika, isang matatag na miyembro, ay nanatiling nakapwesto. Dahil doon, marahas na sumugod ang dambuhalang ibon at muntik masagasaan si Zalika kung hindi siya yumuko. Gayunpaman, nagturo pa rin ng aral ang higanteng ibon na di malilimutan ng mandaragit. Sa ganitong tindi ng agresyon sa teritoryo, maiisip mo agad kung paano ito tutugon sa mga taong napalapit sa maling lugar at oras, gaya na madalas sa ilang. Batay sa ilang pag-aaral, tinuturing ng ostrich na mandaragit ang tao kapag masyadong nakalapit, lalo na sa panahon ng pangpaparami. Pamunahing halimbawa nito ang kasong tinalakay natin kanina sa video. Ayon sa huling ulat, sinabi ng mga eksperto na binabantayan ng 400 pounds na ibong si King Tut ang kanyang pugad nang dumating ang matandang lalaki para pakainin siya. Nang matapos ang investigasyon, tumangi ang anak ng lalaki na si Linda na patayin ang ibon na kumuha ng buhay ng kanyang ama at sinabi niyang ang hayop ay sinusunod lang ang instinto nito, ipinagtatanggol ang teritoryo nito at ang kanyang ama ang hindi sinasadyang napunta sa lugar na hindi niya dapat puntahan. Noong 1981, naitala ang pag-atake ng ostrich kay Amerikanong mga awit at manunulat ng kanta na si Johnny Cash. Naglalakad si Johnny sa kanyang bukirin sa Tennessee nang bigla siyang atakehin ng ostrich niyang si Waldo, nabalian siya ng tagyang at nantamo ng malalim na sugat sa tiyan na muntik niyang ikamatay. Ayon sa National Institutes of Health, 2 hanggang 3 tao ang namamatay bawat taon sa South Africa dahil sa pag-atake ng ostrich, kaya't sila ang pinakamapanganib na ibon sa mundo ayon sa estadistika. Hindi lang ito tungkol sa namamatay. Maraming insidente ng mga ostrich na humahabol sa mga tao, bumabangga sa mga sasakyan, yumuyurak sa mga siklista at umaatake sa sinumang lumalapit sa kanilang teritoryo ang patuloy na lumalabas na nagpapakita ng matindi at walang humpay na agresyon ng mga dambuhalang ibon na ito, lalo na laban sa mga tao. Kahit sa kabila ng lahat, patuloy pa ring inaalagaan at pinararami ang mga ostrich sa mundo para sa karne, itlog, balahibo at balat na gamit sa industriya ng leather at pananamit. Mas malala ito noong ika-18 siglo nang halos maubos ang mga maringal na ibon dahil sa matinding pangangaso. Sa kabila ng malalaking pagsisikap sa konserbasyon, napakababa pa rin ng kanilang bilang sa loob ng 2 siglo at ilang populasyon at ang buong Arabian ostrich subspecies ay tuluyang nawala noong 1966. Nakakatuwa ring isipin na least concern pa rin ang mga ibon na ito sa IUCN Red List ng mga species. Isa sa mga dahilan ay dahil malawak ang teritoryo nila, kaya hindi sila limitado sa maliit at marupok na lugar na kadalasang panganib para sa mga nangganganib na species. Bukod dito, ang ostrich ay maaring mabuhay ng hanggang 70 taon kaya napapanatili ang populasyon nito ng matagal.
Bagamat vulnerable bilang sisiw, mabilis nalalampasan ng bagong silang na ostrich ang yuktong ito at lumalaki ng halos isang talampakan bawat buwan, kaya naabot agad ang buong tangkad sa 6 na buwan. Mga 3 hanggang 4 na taon bago ito makahabol sa bigat at maging sexual na mature. Sa panahong ito, naglalaban-laban ang mga lalaki at nagtatatag ng teritoryo at ang nangingibabaw ay bumubuo ng isang harem ng 2 hanggang 7 inahin sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila na makipagtalik. Tuwing Marso hanggang bago Setyembre, pinapalaki ng mga lalaki ang leeg, binabago ang kulay ng balat at sumasayaw para ipakita sa mga babae. Pag pumayag ang babae, lilipat ang magkapareha sa pribadong lugar para magtalik at pinalalayas ang sumisingit. Pagkatapos, sisimulan nila ang ritual sa sabayang pang-iinain hanggang magpantay ang kanilang galaw. Sabay silang kumakain, humihinto, gumagalaw at tumutugon. Pagkatapos, biglang pumapagaspas ng malalaking pakpak ang lalaki, tumutuka sa lupa at umiikot ang mahabang leeg. Tumugon ang babae sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya na nakababa ang mga pakpak at sa huli ay humiga sa lupa. Hinahayaan ang lalaki na sumampa. Sa pagtatapos ng kanilang ritual ng pagtatalik, nang ingitlog ang babae ng pinakamalalaking itlog sa kaharian ng hayop tuwing ikalawang araw, umaabot ng 40 hanggang 100 itlog bawat panahon. Dahil kadalasang nagbabahagi ng pugad ang kawan, isang dominanteng lalaki at babae ang naglilimlim ng dagdag na 15 hanggang 20 itlog na hindi kanila. Salit-salitan ang maitim na lalaki sa gabi at kulay buhangin na babae sa araw sa paglimlim ng mga itlog ng 30 hanggang 45 araw para mapanatili nakatago ang malalaki at marurupok na itlog. Tungkol naman sa mga itlog, may ilang manggagawa sa bukirin noong kalagitnaan ng dekada 90 na nagreklamo tungkol sa ilang ostrich na hindi nang ingitlog sa panahon ng kanilang pagpaparami. Ayon sa kanilang kwento, pinapanood nila ang lalaking at babaeng ostrich nagsasayaw ng pangtatalik, umiindayog ang leeg at pumapagaspas ang pakpak, tapos iniiwan na nila ang mga ibon. Pero pagbalik nila matapos ang tamang panahon, wala namang itlog. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa nalaman nila ang dahilan. Hindi pala talaga nagkakapareha ang mga ostrich. Sa mga tao pala ang sayaw. Sa madaling salita, nakakailang pero mas naakit ang mga ostrich sa mga manggagawa sa bukid kaysa kapwa nila ostrich. Pag alis nila, balik sa hindi pagpapansinan ng tandang at inahin. Sabi ng mga eksperto, nangyari ito dahil sobrang tagal ng kasama ng mga ostrich ang mga tao, kaya napagkamalan na nila ang mga tao bilang bahagi ng kanilang sariling grupo. Iniisip ko lang kung ano ang mangyayari kung hindi umalis ang mga magsasaka doon. Medyo nakakabahala ang isipin. Hindi na ako lalapit sa ostrich at hindi mo rin dapat gawin. Sige, sabihin mo sa akin ang opinion mo tungkol dito sa baliw na ibong ito. Yun lang at magkikita tayo sa susunod. Sana nga.